Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hindi talaga pumayag si Allison na mauna silang mag-ina sa Maynila para sa kasal ng kapatid na si James. Maayos naman ang pagsasama nila ni Joaquin at masaya siya na kasama niya ang mag-ama niya sa bahay nito. Araw-araw namang pinaparamdam sa kanya ni Joaquin kung gaano siya nito kamahal. Pero bukod sa presensya ni Nancy, isa pang ikinadidismaya niya ay ang hindi nito pagbanggit ng anumang plano para sa kanilang pamilya. Joaquin never talk about marriage. At doon siya kinakain ng insecurities niya. Wala rin itong plano pagkatapos ng araw na umattend sila ng kasal ng kuya niya. Joaquin keep insisting that they stay in Manila for good dahil mag-aaral na raw si Alexa sa susunod na pasukan at gusto nitong sa Maynila pag-aralin ito. Pero wala sa plano nito na pati ito ay mamamalagi dito. Hindi niya gustong isipin na ginagawa lang ni Joaquin na ilapit ngayon ang anak sa mami at daddy niya para magkaroon ito ng rason para iwanan sila doon. At muli itong makikipagkita kay Nancy. Mas madali nga namang magdesisyon tungkol sa kanila ni Nancy kapag wala siya sa eksena. Tapos ka na bang mag-impake? Tanong naman ni Joaquin sa kanya nang maisara niya ang zipper ng luggage bag. Nandiyan na ba lahat ng kailangan mo? Napahugot naman siya ng malalim na hininga dahil sa sakit na nagsisimulang dalhin sa dibdib niya sa pag-aalis nila sa bahay ni Joaquin. Bumibigat ang mga paa niya habang lumilipas ang mga oras. Tila hindi niya gustong iwanan ang bahay na ito dahil kapag ginawa niya iyon ay mawawala na rin siya ng puwang pati sa buhay nito. Bahay namin ang tutuluyan natin. Marami akong gamit doon. Parang gusto mong ibalot ko na lahat ng damit ko at dalhin pa uwi na. Inas niyang wika rito. Bahagya naman itong tumawa at pinisil ang ilong niya. Nagtatanong lang ako bakit ba ang sungit mo? Umirap naman siya dito bago pinuntahan ang anak at binihisa ng magandang bestida. Maliban sa araw-araw nilang pag-video call ng mami at daddy niya, ngayon pa lang nila makikita si Alexa ng personal. Are you ready to meet Lolo and Lola? Tanong niya sa anak habang tinitirintas ang buhok nito. Yes, Mommy. Lolo said he bought me a dollhouse. Pero ano ang sabi ng daddy sa'yo? Di ba huwag masyadong marami ang toys? But I want a dollhouse, Mommy, and a Barbie too. Para namang mapipigilan mo yan na mabilhan ng maraming laruan. Natatawang wika naman ni Joaquin. Tara na para hindi tayo gabihin sa daan. Ginamit nila ang sasakyan niya pagpunta sa Maynila. Tahimik naman na nagmamaneho ang ama ng anak habang sila ni Alexa ay nasa backseat at pinipilit na matulog. Pero tuwing tumatawag si Nancy para isangguni ang trabaho sa opisina, ay nagigising ang diwa niya. Madalas sa pag-uusap ng dalawa ay kinukumusta ni Nancy si Alexa at ang biyahe nila. Hindi niya alam kung paano pa niya ito aalisin sa buhay ni Joaquin na araw-araw ay nakakahati niya sa oras nito. Pagdating sa mansyon ng Lola Maria niya, kung saan sila lumaking magkakapatid, ay mainit silang tinanggap ng mga magulang. Agad siyang niyakap ng daddy niya at kinarga kaagad nito si Alexa. Kahit ang mami niya ay aliw na aliw sa anak niya. Kamukhang kamukha mo siya anak nung ganitong edad ka. Naluluhang wika naman ng ama habang pinupunasan ng panyo ang gilid ng mga mata. Nang inakbayan si na Joaquin ay lalo siyang naging emosyonal. Lumunok siya para pigilan ang damdamin. Nang tumingala siya kay Joaquin, ay kumikislap din ang mga mata nito na nagbabagyang luha sa mga mata. Halos hindi naman nila mahawakan ang anak dahil kanina'y karga ito ng Kuya James niya at narinig na gusto nitong bilhan ng maraming laruan. Dumating din naman ang Uncle Ezekiel at Uncle Sandro niya, kasama pa ang buong pamilya ng mga ito. Kaya tila nagkaroon ng maliit na party sa bahay nila. Madalas namang tahimik lang si Joaquin sa isang sulok na tila malayo ang iniisip na ipinagtataka niya.
Tila ba nagkaroon ng distansya ang pagitan nila mula nang tumuntong sila sa poder ng mga magulang. 9:00 ng gabi nang umakyat siya sa silid at inabutan si Joaquin na may kausap sa balkonahe. Tulog na si Alexa at siya naman ay tinatapos lang ang pakikipagkwentuhan kay Anya. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana na natabingan ng salamin para pakinggan ang pakikipag-usap nito kung kanino man. Ngayon lang ulit nag-sink in sa akin kung gaano sila kayaman. Gusto kong tumakbo at umuwi na lang sa San Fabian. Noon ay hindi ko naisip yun. Ang iniisip ko lang noon ay ang mahalin siya. Napakunot noo siya sa naririnig at naiisip si Nancy ang siyang kausap nito. She wonders why Joaquin would not share in his thought and feelings anymore with her. Si Nancy pa rin ang takbuhan nito kapag may kinakaharap na problema. Samantalang siya nakasama nito ngayon at sa narinig niyang pag-uusap nila ay nagsisisi si Joaquin na mahalin siya. Dahan-dahan din siyang umalis sa kinatatayuan para hindi na marinig pa ang susunod na pag-uusap ng mga ito. Hindi niya gustong mapanghinaan ng loob. Ipaparamdam niya kay Joaquin na siya ang karapat-dapat na piliin at hindi si Nancy. Tila nararamdaman naman ni Joaquin na may tao sa silid, kaya tinapos na nito ang pakikipag-usap sa telepono. Nanatili naman itong nakatayo lang sa balkonahe na tila malalim pa rin ang iniisip nito. Lumapit siya dito at pinuno ng hangin ang kanyang dibdib. Umuwi na lahat ng bisita mo? Tanong nito. Tumango siya bagamat gusto niyang tanungin kung sino ang kausap nito sa telepono. Si Nancy ba yun? Kinumusta ko lang. Pagsisinungaling nito. Sandaling katahimikan ang namayani pagkatapos. Ano ang oras ng kasal bukas? Tanong nito makaraan ng ilang sandali. Hinihintay niyang magsabi ng saloobin nito si Joaquin sa kanya kung paanong nagsabi ito ng saloobin kay Nancy. Pero wala siyang ibang narinig. She just realized one thing. Joaquin would not want to share his thought with her. He doesn't treat her as a friend or a confidant. 9:00. Tipid naman itong sagot. Tumuloy siya sa banyo sa kapinilit alisin sa isip ang pagsiselos. Kasama niya si Joaquin, iyon ang mahalaga. Kinabukasan ay maaga sila naghanda para dumalo sa kasal ng kuya niya at ni Ara. Alexa was so beautiful in her old rose flower girl gown. Tuwang-tuwa ang lahat sa ganda at bibo ng anak nila ni Joaquin at hinihiling ng daddy at mami niya na dumito na sila para makasama ang apo. Hindi sumagot si Joaquin kaya hindi rin siya nakasagot. Gusto niyang sabihin na si Joaquin ang kahayaan niya magdesisyon sa kanilang tatlo, na kung saan ito ay nandoon sila mag-ina. Pero hindi niya naisatinig dahil baka iba ang plano ni Joaquin. Abala ang lahat sa pag-istima ng mga bisita sa simbahan at reception. Nalibang din silang makikipag-usap sa mga kasosyo ng daddy niya sa airlines. Sa sulok ng mga mata niya ay nakita niyang kausap ni Joaquin si Nathan at Marga at ang anak naman niya, hindi hinihiwalay ng mami niya at lagi itong kasakasama. Everything should been perfect. Kung hindi lang sana tila may ibang iniisip si Joaquin na laging nakakadistansya sa kanya at laging may kausap sa telepono. Pwede ba naming hiramin sa Alexa? Your daughter is a darling. Natural ang pagiging sweet niya. Wika naman ni Marga kay Joaquin habang nakatingin sa anak niya na hindi rin gustong bitawan ng Lola Elena nito. He was happy that Allison is back with her family, and it was also relieved that the whole family accepted him and Alexa. Pero namalagi din sa puso niya ang takot dahil sa nakitang karangyaan ng pamilya Valiente. Kahit masasabing may kaya siya sa San Fabian, ay nanliliit siya kapag nasa puder siya ng mga magulang ni Allison. You can ask Allison para isama niya ang bata sa inyo kapag nasa San Fabian ako. 2 linggo pa ako roon para sa pag-aasikaso ng bukid bago ko tuluyang iwan kay tatay at sa mga tauhan. Kailan mo pa balak mag-propose? Tanong naman ni Marga. Nang sinasabi ni Lucas na pumayag itong magpakasal sila ni Allison, ay si Marga ang inutusan nitong mag-organize ng kasal nila. Kausap ang isa pang coordinator, si Anya ay walang kabalak-balak makialam dahil madalas ito sa karera ng mga kotse.
At ang alam niya, wala pa itong naging boyfriend kahit sa edad nitong halos 25 na. 2 weeks from now, hindi pa ako nakakabili ng engagement ring. Mabilisan ang pagluwas namin at hindi ako makaalis sa tabi ni Alexa. Tawagan mo lang ako kapag handa ka na at i-arrange natin ang venue. Hopeless romantic yan si Allison. Alam na alam ko kung paano yan pakikiligin. Natatawang wika naman ni Marga. Akala ko ikaw yun. Tudyo niya sa kausap. Saan ba nag-propose si Nathan sa'yo? Naku, ako ang nag-propose dyan. Tinutukan pa ng ama niya para magpakasal sa akin. Tumawa naman si Nathan na nasa likod lang nito. Hinapit nito ang asawa at hinalakyan sa sentido. I proposed in her room and took her to bed after. Sagot naman ni Nathan saka ito tumawa ng malakas. And I literally scream yes. Pilyong sagot naman ni Marga. Saka sila sabay-sabay na nagtawanan. Makalipas ang ilang sandali ay pumurmal siya. Can we make the wedding not as grand as this? Tila pakiusap niya sa mag-asawa. Ang sabi ng dalawa ay nasa 20 million ang gastos ni James dahil wedding ring pa lang ng dalawa ay aabot na sa 5 milyon. Sa dami na magiging bisita ninyo, that's impossible. Bukod pa sa hindi papayag ang mga in-laws mo. Sagot naman ni Marga. Prinsesa yan ni Daddy Lucas, yan pakakasalan mo. Isa pa ang gasto sa kasal ang iniisip niya. Kapag siya ang gumastos sa lahat ng iyon ay mauubos lahat ng ipon niya sa ilang taong pamamahala niya sa poultry supply at kita nila sa bukid. Hindi naman niya gustong humingi ng tulong pinansyal sa mga biyanan dahil gusto niyang panindigan na siya ang bahala sa gastusin sa pamilya niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Bilib din ako sa pagmamahal mo kay Allison. Hindi siya nagkaroon man lang ng kapalit sa kabila ng ilang taon niyang pambabaliwala sa'yo. Hindi ba pareho tayo? Balita ko'y gusto mo na si Nathan, bata pa lang kayo. Tudyo naman niya kay Marga. Ganoon nga siguro kapag isang valyente ang minahal mo. Hindi ka na maghahangad pa na magmahal ng iba. Totoo yun. I love this bastard. Kahit paulit-ulit akong itinataboy dati. Nakangiti naman itong wika saka tumingala sa asawa. Hindi ba natin napag-usapan na kakalimutan na lang yan? Pinapaalala mo na naman kung ilang beses kitang nasaktan. Sagot naman ng asawa nito na nakaakbay pa rin sa asawa. Napangiti siya dahil naalala din niya kung ilang beses siyang nasaktan ni Allison. But now look at them. Why? I am proud of that what I did. Kailan ko ba ikinahiya na ako ang humabol ng humabol sa'yo? Pero tingnan mo naman ngayon. Kulang na lang kahit sa loob ng CR. Kailangan mo akong sundan para lang masiguro na safe ako. Kumindat ito sa asawa na inirapan naman ni Nathan. Saka nagtawanan ang dalawa. Halos gabi na sila nakabalik sa bahay ng mga valyente sa Green Hills at napagod na naman ang anak niya at maagang nakatulog. Bukas ay uuwi siya mag-isa sa San Fabian at babalik pagkatapos ng 2 linggo para tuluyan ng dito manirahan. Saka pa lang nila pag-uusapan ni Lucas Valiente kung ano ang magiging posisyon niya sa Valiente Airlines. Nakatanaw siya sa mga puno sa hardin na dati nilang inaalagaan ng ama noong dito pa sila namamasukan. Maraming alaala niya ang nanunumbalik noong mga panahon na una niyang naramdaman na may gusto siya kay Allison. Noong mga panahon na yon ay si Lance pa ang nasa puso ng kasintahan. Maaga ka bang babiyahe bukas? Tanong ni Allison na lumapit sa kanya sa balkonahe. Nakanaitis na ito at hindi alintana ang bakat ng hubog ng katawan. Nagahalo ang pag-iinit ng pakiramdam sa mga agam-agam niyang hindi pa rin nawawala sa kanya. Tanghali na, gusto kong gising si Alexa pag alis ko para makapagpaalam. Kung magsalita ka parang hindi ka nababalik. Natawa siya sa reaksyon ni Allison na tila batang nagmamaktol. Niyakap niya ito at sabay silang tumanaw sa hardin at sa mga ilaw na nasa poste na nagbibigay liwanag sa gabi. Naalala mo noong pinalayas mo ako dito sa silid mo? Dahil parating na si Lance? Tila pagtatanaw niya sa nakaraan. Iyon ang unang pagkakataon na inangkin niya ang katawan ni Allison. Pero hindi ang puso nito. Matagal ng panahon yun, Joaquin.
Tila depensa naman ni Allison. Tumingala ito na ang mga mata ay puno ng paumanhin. Pero hindi siya nagpaawat at tinamnam muli ang pait na nararamdaman niya noong mga panahong yon. I was so hurt. Gusto kong itanong kung ano ang mayroon siya na wala ako. Dahil kung pagmamahal lang ay milya-milya ang ilalamang ko sa kanya. Humarap naman si Allison sa kanya na may namumuong luha sa mga gilid ng mga mata nito na agad namang pinahid niya ng mga daliri. Gusto mong ipaalala sa akin kung gaano kita nasaktan noon? Gusto ko lang namnamin na ako na ang kasama mo ngayon. Na ako na ang pinili mo, Allison. Gustong-gusto kong ipilit ang pagmamahal ko sa iyo dati. Pero hindi pa tayo para sa isa't isa noon. Dahil marami pa tayong dapat pagdaanan. Kailan mo nalaman na mahal mo ako? Tanong nito sa kanya na may pag-alinlangan. I can't remember. Masuyo naman niyang sagot. Ang alam ko lang, masaya na ako na hinahatid kita sa school. Nakakasama kita sa library dito sa bahay. Nagsiselos ako kay Lance na ewan ko ba kung bakit mo nagustuhan. At nasasaktan ako kapag naiisip ko na malayo ang agwat natin sa buhay. I'm sorry, Joaquin, sa lahat ng sakit at sakripisyo mo. Kung kaya ko lang ibalik ang panahon, hindi ko kayo iiwanan ni Alexa sa Baguio. Pinutol niya ang paghingi nito ng tawad sa kanya. Wala akong pinagsisisihan sa pagmamahal ko sa iyo. Kung mayroon man akong gustong hilingin ay ang maging karapat-dapat ako sa pag-ibig mo. At sana'y hindi mo na hilingin ulit na magmahal pa ng iba. Wala akong minahal sa kahit na sino sa exes ko. Pagkatapos kong iwanan sa iyo si Alexa, ginawa ko lang yon para patunayan sa sarili ko na hindi ako mai-in-love sa iyo. But I realized that I was lying to myself all along. I love you, Joaquin. Mahal mo na ako ngayon? Tila may insecuridad pa niyang tanong dito. Yes, and I will never love anyone more than you. Ikaw lang ay sapat na. Kayo ni Alexa. Maigpit niya itong niyakap. Gustong tumulo ng luha niya sa pagpapahayag nito ng pag-ibig. Mula na magdesisyon si Allison na manatili sa piling nila ni Alexa, ay hindi sila nakapag-usap ng ganito. Natatakot siyang tanggihan na naman siya nito kapag nagpahayag siya ng pag-ibig. Sapat na sa kanya na magkasama sila, na pagising niya sa umaga ay ito pa rin ang katabi niya. Punong-puno ng galak ang puso niya sa pagmamahal na ipinahahayag nito sa kanya ngayon. Tumingala si Allison at ito ang napaluha ng tuluyan habang siya ay nagpipigil pa rin na maging emosyonal. Ako ang maswerte dahil minahal mo ako at sa kabila ng lahat ng pagkakamali at pagkukulang ko. Kapag lumaki si Alexa, hindi ko gustong malaman niya na minsan sa buhay niya ay iniwanan ko siya sa iyo ng ganun lang. Tumulo ng tuluyan ang luha nito sa kamapait ng ngumiti. Marami rin akong pagkakamali sa buhay, Allison. I could damn something at the time for you to be with Alexa. Pero kinain ako ng kaduwagan. Kung ginawa ko ang tama at dinala sa pamilya mo ang anak natin, hindi kayo magkakalayo mag-ina. You are a good man, Joaquin. Better than my father. Noong una sila nagsama ni Mami, ay muntik na niyang maiwala si Mami at Kuya James dahil lang sa pagsiselos. Nagkahiwalay si Mami at Daddy sa loob ng 4 na taon. While you stood by my side all this time, kahit ang responsibilidad ko'y inako mo sa loob ng ilang taon, hanggang sa maayos ko ang sarili ko, I would always be grateful for you. Muli niya itong niyakap at hinayaang malaglag ang mga luha nila sa mga mata. Kung nakabili na sana siya ng engagement ring, ay ngayon na siya magpo-propose. Mag-iingat kayo ni Alexa dito. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Ikaw rin. Sagot nito na inihiwalay ang katawan sa kanya. Ipangako mo na babalik ka. Isang mahinang tawa ang pinakawalan niya. Bakit naman hindi ako babalik? Kinapan niya ang puso ni Allison, saka ito hinalikan sa punong tainga. Wala pa bang laman to? Wala pa. Sagot naman ni Allison na pumikit at ikinawit ang mga braso sa leeg niya. Patuloy ang paglalakbay ng kamay niya sa puso nito
Saka bumaba hanggang sa pagitan ng hita nito. Alam na natin, kailangan ni Alexa ng kapatid. Tudyo naman niya sa kasintahan. Sinalubong naman ni Allison ang mapusok niyang halik, habang ang kamay niya ay ipinasok niya sa loob ng nighties nito. Have you imagined once na hindi ako ang hinahalikan mo? Putol-putol na tanong ni Allison na nagpapaungol sa bawat haplos niya sa pagkababae nito. No, I only see myself making love to you, sweetheart. Sagot niya saka ibinaba ang halik sa leeg nito. Not even Nancy? Napatitig siya kay Allison pero nakapikit pa rin ito. At ninanamnam ang ibinibigay niyang sensasyon. Naramdaman niya ang pangangailangan nito at kahit siya ay kanina pa nagiinit ang katawan. Pero gusto niyang matawa dahil sa gitna ng foreplay nila ay kinakain pa rin ng selos ito kay Nancy. I never designed anyone else in my whole life. Pag-amin naman niya rito. Ikaw, may nakagawa na ba sa'yo ng ganito? Napakapit na mahigpit naman si Allison sa kanya sa bawat pagpasok at labas ng daliri niya sa pagkababae nito. Tell me, Allison. No, only you, Joaquin. Binuhat na niya ito at inihiga sa kama at mabilis na tinanggal ang lahat ng saplot nila sa katawan.